Michael, ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang makipagkaibigan sa babaeng iyon. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ang utos ko. Niligawan mo ba talaga ang anak ng isang mangingisda? Lola Margaret, bakit ba? Pati na lang ba sarili kong buhay ay pinapakialaman ninyo? Huwag niyo kong itulad sa mami ko na laging sunod-sunuran sa'yo. Aba, dahil ba sa nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Kaya matigas na yung ulo mo? Lola, hindi naman sa ganon. Sana lang ay bigyan niyo rin ako ng pagkakataon para patunayan sa inyo ang sarili ko. Mahal ko si Clara. Hindi naman siguro hadlang kung anong klaseng estado ng buhay, di ba? Ang mahalaga ay nagmamahalan kami. Tumahimik ka dyan, Michael, ha? Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging maginhawa ang buhay mo. Nasa simpleng buhay lamang ang pamilya ni Clara. Isang mangingisda ang kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina naman ay tendera sa palengke. Kahit ganun pa man, ay hindi nagkulang ang mga magulang para mapag-aral ang anak sa kolehiyo. Tay, sasama ako sa inyo sa laot. Total naman, wala kaming pasok ngayon. Kaya makakatulong ako sa inyo. Nako Clara, huwag ka nang sumama sa akin. Baka masira lang ang beauty mo. Anak, hindi ka pang dagat, pang office ka lang. Ang mas mabuti pa ay mag-aaral ka na lang sa mga lectures mo. Huwag mo na kulalanin pa. Kaya ko ito para sa inyo ng nanay mo. Tay, maraming salamat dahil nagkaroon ako ng isang mabait at responsableng tatay na katulad nyo. Siyempre, ganun din si nanay. Kami rin anak. Maswerte sa iyo dahil ikaw ang naging anak namin ng nanay mo. Tsaka masaya kami dahil malapit ka nang magtapos mag-aaral sa kolehiyo. Siyempre naman, tay. Alam niyo ba na kayo ang inspirasyon ko ni nanay para maibangon kayo sa ganitong buhay at hindi na kayo mangingisda pa? Anak, ayos lang sa amin kahit magsda lang kami. Ang mahalaga yung sarili mo na hindi mo masubukan ang dinanas namin ngayon sa buhay. Kinabukasan, maaga nagising itong si Clara. Kailangang hindi siya malate sa eskwelahan dahil meron silang defense kasama nito ang kanyang kaibigan at kaklaseng si Jane. Hi, mabuti naman at nandito ka na, Clara. Akala ko malilate ka na naman. Sagutin mo na kasi si Michael para naman hatid sundo ka na sa eskwelahan. Jane, nangako ko kina nanay at tatay na magtatapos muna ako ng pag-aaral at makapaghanap ng trabaho. Bakit pa kasi ang lalaking iyon ang pinag-usapan natin, Jane? Nakahanda ka na ba sa magiging defense natin dyan? Nagkakilala kasi noon itong si Clara at Michael sa isang party na kaklase nila. Nambitahan din itong si Michael dahil malapit ito sa pamilya. Napansin kasi ng binata ang ganda noon ni Clara kaya naman ay ang binata na mismo ang nagpakilala sa kanya. Hi, you look familiar. Have we met before? Huh? Sorry pero ngayon lang kita nakita. Okay. Baka nagkamali siguro ako. Anyway, I'm Michael Samonte and you are? I'm Clara Fernandez. Nice meeting you, Clara. Magkaklase ba kayo ni Jenny? Oo, matagal na. Kahit noong pang first year college pa kami. Naku, nakalimutan ko. Ito rin nga pala si Jane, kaklase namin ni Jenny. Oh, nice meeting you too, Jane. Biruin nyo nga naman, no? Puro magaganda pala ang kaklase ni Jenny. Well, enjoy the party and just go around. See you later. Napayok ko na lamang ang dalaga habang paalis na itong si Michael. Naku, Clara. Mukhang interesado sa'yo si Mr. Samonte. At ang tingin ko sa kanya, yayamanin. Tingnan mo, kahit nasa malayo na siya, lagi pa rin nakatingin sa'yo. Naku, Clara. Kung sakaling maliligaw yan sa'yo, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sagutin mo na. Sunggaban mo na best. Grabe ka naman, Jane. At talagang tutulak mo talaga ako sa kanya, ha? Bakit, friend? Hindi ka ba nagugwapuhan sa kanya? Gwapo naman siya pero career muna and family first bago ang sarili ko, hindi ba?
Naku naman Clara, baka naman magiging matandang dalaga ka niyan ha? Pwede namang pagsabayin ang career at love life. Ayaw mo nun? Thrilling na may excitement? Bahala ka nga dyan, Jane. Basta, naninugado mo na ako sa sarili ko. At saka, di ko naman kilalang lalaking iyon. Bigla na lang yung sumulpot sa harapan natin eh. Samantalang noong nakalayo na itong si Michael ay nakasalubong niya naman itong si Jenny. Kuya Michael, mabuti naman po nakarating kayo sa kaarawan ko. Jenny, ako pa syempre. Naging parte naman kayo ng buhay ko eh. Lalo na noong nandito pa ang ate mo. Oo nga kuya, ang saya-saya pa natin noon. Akala ko nga matutuloy yung kasal niyo ni ate. Masakit talagang isipin na bigla na lamang siyang nawala. Malamang Jenny, nakaplano ang lahat. Anyway, happy birthday nga pala. Meron pala akong favor sa'yo kung ayos lang naman. Oh, bakit kuya? Depende kung kaya ko. Nakita mo ba ang dalawang dalagita doon sa may malayo sa dulo? Isa doon kasi ay halos kahawig ng kapatid mo. Baka pwede mo akong matulungan sa kanya para magkakilala kami ng lubos. Naalala ko lang yung kapatid mo sa kanyang katauhan. Si Clara ba ang tinutukoy mo kuya? Oo Jenny siya nga. Naku kuya, sa pagkakaalam ko, wala siyang oras sa mga lalaki. Dahil gusto niyang makabawi muna sa mga magulang nito. Kung hindi mo itatanong, isang hamak lamang siyang mangingisda. Ang kanyang ama at tendera naman sa palengke ang kanyang ina. Pero nagsusumikap sila para sa pangarap ng kanilang nag-iisang anak. Kung ganun Jenny, mas lalo akong magiging interesado sa kanya. At saka, matutulungan mo ba ako? Sige kuya, game ako dyan. Naku, kung hindi lang talaga magaan ang loob ko sa'yo, hindi ko ito gagawin. Hayaan mo, ibibigay ko sa'yo ang phone number ni Clara. At syempre, ipapakilala rin kita sa kanya. Mahal na mahal noon ni Michael ang kapatid ni Jenny. Sa katunayan nga ay malapit na silang ikasal pero dahil sa isang aksidente sa sakyan, kaya naman ay hindi natuloy ang kanilang aido. Sobrang sakit ito para sa binata, halos isang taon bago ito nakamove on. At ngayon, mayroon namang nagpaalala sa kanyang mukha sa dati minamahal nito sa katauhan ni Clara. Jenny, maraming salamat ha dahil naibintahan niyo kami dito ni Jane. Naku Clara, parang hindi naman tayo niyan magkaklase. Siyempre, lahat ng malalapit na kaklase ko ay inibintahan ko. Maraming salamat talaga Jenny ha. Nag-i-enjoy kami sa kaarawan mo. Ha? Nag-i-enjoy na kayo eh. Hindi pa nga kayo umiinom ng wine? Shot muna. Naku, Jenny, medyo uso pa kami ni Clara. Sa susunod na lang. Sige, kayo ang bahala, Clara. And take note, isa na itong businessman at parang may gusto ito sa iyo eh. Kausapin mo lang siya. Malay natin, magustuhan mo rin siya. Binigay ko na pala ang number mo sa kanya. Baka magulat ka kung sino ang tumatawag sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil sobrang bait ng lalaking ito. At malay natin, siya pa ang makatulong sa career mo. Ha? Binigay mo na ang number ko sa kanya? Bakit naman? Clara, wala naman sigurong magagalit, di ba? Gusto lang naman niyang makipagkaibigan sa iyo. Hoy Clara, ano ka ba? Gusto lang palang makipagkaibigan ni Mr. Michael sa iyo ah. Kaya umuo ka na. Bahala nga kayo. Kayong dalawa ha, pinagkaisahan niyo talaga ako. Alam niyo naman na hindi pa yan ang priority ko sa buhay, hindi ba? Naguluhan nitong si Clara kung papatol ba ito sa mga udyok ng kaibigan. Kung sa bagay ay 21 years old na ito at hindi naman siguro masama ang magpagkaibigan sa lalaki. Ngunit kailangan lang ay mag-ingat sa kanyang kinikilos. Hello? Sino to? Miss Clara, it's me, Michael. Natandaan mo ba ako nung birthday ni Jenny? Oo. Ikaw yung kakilala ni Jenny, hindi ba? Anong meron? Bakit ka napatawag? Ang totoo, Clara,
Gusto lang sana kitang makausap eh. Para kasing magaan ang loob ko sa'yo. Mr. Samonte, ano ba talaga ang gusto mo? Dahil hindi ako interesado sa iyo eh. Grabe ka naman kasungit, Miss Fernandez. Gusto ko lang naman kasing magkaibigan sa'yo. O sige na, ibababa ko na yung tawag. Sorry kung nakadasturb ako sa'yo ha. Mabuti naman at alam mo. Isang araw noon habang naglalakad papasok sa campus itong si Clara. Ngunit bago siya makarating sa gate sa hindi inaasahan, merong dalawang kalalakihan ang nakamotor at lumapit sa kanya at pilit nilang kinukuha ang kanyang pocket bag. Miss, huwag kang kumilos na masama dyan para hindi ka masaktan. Ibigay mo na kasama yung cellphone mo at yung bag mo. Bilis! Hindi makakilos at walang nagawa itong si Clara. Akma na nitong ibigay ang kanyang mga gamit ngunit dumating ang isang pangyayari na hindi niya inaasahan. May isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan at bigla nitong binunggo ang mga suspect habang nakangkas ito sa motor. Miss, come here, get inside. Dahil sobrang kaba at wala sa kanyang sarili kaya naman ay agad siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Are you okay, miss? Dahil sa sobrang takot kaya naman ay napatago ito sa upuan pero mukhang pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Don't worry, miss. You'll be safe here. Sinilip ni Clara kung tama ba ang kanyang hinala sa boses na iyon. Ikaw? Mr. Samonte? Ay, naku. Ikaw pala yan, Miss Fernandez? Biruin mo nga naman ano? Tinulungan kita dito kahit sobrang sungit mo sa akin. Naku, mabuti na lang at ako ang tumulong sa'yo. Alam mo kasi, wala naman kasi ako masamang intensyon sa'yo eh. Paano na lang kung hindi ako nakakita sa'yo dito, baka kung napano ka na. Mr. Samonte, sorry kung naging masungit ako sa'yo ha. Hindi lang kasi ako sanay na makipag-usap ng isang lalaki. Maraming salamat nga pala sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung napaano na ako. Ano bang gagawin ko para makabawi sa pagligtas mo sa akin? Ano ka ba? Wala naman yun. Nagkataon lang siguro na dumaan ako dito at nakita kita kaya ginawa ko ang narapat sa kanila. Well, kung gusto mo talagang makabawi sa akin madali lang naman. Gusto kitang yayain makipag-date. Yung ayos lang sa'yo. Ha? Date? Pero hindi ko pa naman kasi nasubukan ng mga ganyang bagay eh. Alam mo, huwag ka na mag-alala dyan kasi ako nang bahala sa lahat. Pati ang suot mo, ako nang bahala. Teka lang, wait. Para namang hindi yata patas yun ah. Dapat ako ang mag-treat sa'yo. Huwag na. Ako nang ang bahala sa lahat eh. At bukas dahil Sabado naman di ba? At wala kang pasok, tatawagan kita. Okay ba sa'yo? Sige, Mr. Samonte. Bababa na ako dito ha. Maraming salamat talaga ulit. No. Para mas maging ligtas ka, ihatid na kita sa loob ng campus. Naku, wag na Mr. Samonte. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Huwag ka nang mapilit pa, Clara. Ako na nga itong nagmamahal ng loob sa'yo para maging safe ka. Wala na siyang nagawa kundi umuo na lamang sa sinabi ng binata. Habang papasok sila sa gate ng campus ay napansin niyang maraming mga mata ang nakatingin sa kanilang sasakyan. Nahiya tuloy siyang bumaba dahil baka puro naman panglalait ang kanyang marinig mula sa kanila. Lalo na at isa siyang anak mangingisda na nakasakay ngayon sa isang mamahaling sasakyan. Naku naman oh. Bakit pa kasi inatin niya pa ako dito sa loob eh? Miss Fernandez? Meron ka bang problema? Malaking problema, Mr. Samonte. Alam mo bang, hindi nila ako tinitigilang kantsawan na nakisakay ako sa sasakyan ng isang mayaman. Ano naman ngayon? Inggit lang sila. Sige na, bukas. Huwag mong kalimutan na. Tatawag ako sa'yo kung saan tayo pwedeng magkita, okay? Bumaba nang itong si Clara at hindi nga siya nagkamali, maraming mga mata ang nakatingin sa kanya kung bakit siya nakasakay sa ganong sasakyan. Samantalang tuloy na umalis ang sasakyan ni Michael Samonte. Clara, totoo ba itong nakita ko? Inatigan ni Mr. Samonte? At dito pa talaga mismo sa loob ng campus? Paano? Naku Jane, munti ka na kasi ako ma-hold up kanina eh.
Mabuti na lang dumating si Mr. Samonte para iligtas ako. Naku, mabuti na lang at dumating si Mr. Wright. Kaya nga dati ko pang sinasabi sa'yo na makipag-date ka sa kanya, di ba? At sigurado akong lahat ng mga nang nalait sa'yo, ay iwan ko na lang. O siya, pumasok na tayo sa classroom. Mahirap na, masungit pa naman ang first subject natin. Hindi may kakaila na laging nanguna sa klase itong si Clara. Kaya nga sa tuwing may karangalan ang kanyang mga magulang ang magkasamang akyat sa stage upang sabitan siya ng medalya. Oh, narito na pala ang anak ng mangingisda na gold digger. Biruin niyo, nagayuman niya ang isang mayamang lalaki. Sad naman ang kakalasing walang gusto kay Clara. Hayaan mo na sila, Clara. Naiinggit lang sila sa'yo eh. Dahil merong lalaki na kagusto sa'yo. Clara, matapos ng klase natin ngayon, asikasuhin mo yung special date nyo para bukas ni Mr. Samonte. Pero kinakabahan ako, Janie, kung ano ang kahinatnan nito. What if sa palagi niyang pakipag-usap sa akin, mahulog ang loob ko sa kanya? What if malaman ito ng mga magulang ko? Anong gagawin ko? Naku, Clara, puro ka na lang what if eh. Basta, kung ano ang desisyon mo, nandito lang ako, okay? Matapos na kanilang klase ay sumabay na itong si Clara sa kanyang kaibigan palabas ng campus para hindi maulit ang nangyaring iyon kanina. So, paano Clara? Hindi ka na ba pupunta sa bahay? Hindi na, Jane. Maraming salamat talaga. Gaya ng sabi mo, kailangan kong paghandaan ito. Paano kaya kung sasabihin ko na lang ni nanay at tatay na merong gusto makipag-date sa akin na isang mayaman? Baka sang-ayon din sila. Nako, Clara, ang mahalaga, hindi magiging masama ang loob sa bawat isa ninyo. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga itong si Clara sa kanilang bahay, ngunit wala pa ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa may biglang tumawag sa kanyang phone. Hindi niya alam kung sino ito. Hello? Sino po sila? Clara, kasama nito ng nanay mo sa palengke. Pumunta na kayo dito sa ospital. Bigla na lamang natumba ang nanay mo. Ano? Paano nangyari yun? Basta, pumunta kayo ng tatay mo dito, dali. Ang doktor na amang paliwanag sa inyo. Sige po, Manang. Maraming salamat po sa pagtulong nyo. Hintayin ko lang si tatay. Hindi pa kasi siya umuwi mula sa pangingisda. Okay, sige iha. Huwag niyong tagalan ha. Hindi na tuloy malaman ni Clara kung ano ang kanyang gagawin. Matutuloy pa kaya ang date nila ni Mr. Samonte? O hindi na ito sisipot dahil sa problemang dumating? Kaya naman noong nakauwi na ang kanyang ama mula sa pangingisda, agad niya itong sinabihan. Ano? Totoo ba, Clara? Kung ganun, kailangan natin siyang puntahan doon. Sige tay, umalis na tayo. Sa mga oras na iyon ay nagmadali na nga ang dalawa na makita si Aling Nora. Mister, kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Upo, Dok. Anong sitwasyon ngayon ng asawa ko? Bakit siya namatay? Mr. Fernandez, meron siyang stage 3 cancer. Ang asawa niyo, marahil matagal niya na itong hindi sinasabi sa inyo. Pero nilihim lamang niya dahil ayaw kanyang mag-alala. Ginagawa namin ang lahat, Mr. Fernandez, pero nasakat niya pa rin ang desisyon kung lalabanan niya ang sakit na ito. Isa pa, malaking mahalaga ang kailangan nito para mapagtagumpayan ang operasyon. Meron na ba kayong pera dyan? Para down payment man lang. Huwag kayong mag-alala, Doc. Gagawa po ako ng paraan. Mr. Fernandez, hindi pwede yung puro na lamang verbal. Kailangan namin ng down payment. Kahit na 150,000 lang. Kung hindi ay baka mahuli na lahat para sa asawa nyo. Within 24 hours, maghintay kami dito. Kung hindi, ay sorry na lang. Balitaan nyo lang ako kapag may pera na kayo. I'll go ahead na. Marami pa akong gagawin at pasyente dito. Lumabas na ang doktor sa kwarto at matapos ng kanilang pag-uusap ay pumasok na rin itong si Clara. Tay, anong sabi ng doktor? Kumusta na si nanay?
Clara, malaking halagang kailangan natin para sa operasyon ng nanay mo. Saan tayo dito kukuha ng perang ganon? Kahit 1 taon ko pang pangingisda ay hindi pa rin sapat para mabayaran lahat sa ospital. Kung ganun tay, kailangan ko nang magtrabaho para makatulong sa inyo. Maya-maya pa biglang tumunog ang phone nitong si Clara. Nakita niyang si Michael Samonte ang tumawag. Nakalimutan niyang meron pala silang napag-usapan ni Michael. Hello? Nasaan ka na, Clara? Kanina pa kita dito tinatawagan pero hindi ka man lang sumasagot. Naku, pasensya ka na talaga Mr. Samonte. Nasa ospital ako ngayon. Dinala kasi si nanay. Ganon ba? Sa ospital yan? Para puntahan kita dyan. Huwag na Mr. Samonte. Nakakaabala lang kami sa iyo Pakiusap Miss Fernandez. Baka may matulong ako sa inyo. Nagdalawang isip man itong si Clara ngunit pinatapat na rin niya sa binata kung saan ospital siya naroroon. Anak, sino yung tumatawag sa iyo? Wala tay. Si Mr. Michael Samonte. Isang mayaman at binatang nanliligaw sa akin pero hindi ko pa siya sinasagot. Naku anak, kung ganun, sagutin mo na. Baka pwede siyang makatulong sa atin at makiram tayo ng malaking halaga para sa operasyon ng nanay mo. Pero tay, hindi ba ang sabi niyo, hindi pa ako pwede mag-boyfriend? Oo, yun sanang dapat pero naipit na tayo sa sitasyong ito Hindi ka naman siguro papayag na mawala ang nanay mo, di ba? Ikaw lang ang pag-asa namin anak na gumaling ang nanay mo. Sige tay, para kay nanay, isusugal ko na ang buhay ko. Sorry anak ha. Ayos lang tay, ang mahalaga ay manunumbalik ang dating sigla ni nanay. Ilang saglit pa ay dumating na nga itong si Michael sa ospital. Mr. Samonte, ito nga pala ang tatay Fabian ko. Tay, si Mr. Michael Samonte ito. Hello iho. Natutuwa ako dahil dumala ko sa amin kahit na ang totoo. Mabigat ang loob ko kasi malaking bayarin sa ospital ang kailangan naming bayaran pero hindi ko alam kung saan nakukuha nun. Sir, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo sa mga bayarin sa ospital. Ganun ba iho? Hayaan mo, kung magkakapera na kami babayaran kita. Nako sir, sa ngayon huwag nyo nang alalahanin pa yan. Ang mahalaga ay magamot na ang asawa nyo. Maraming salamat iho ha. Tatanamin ko itong utang na malaking loob sa'yo. Hello sir, ito nga pala ang cheque, 500,000 yan. Kung sakaling kulang pa yan ay tawagan nyo lang ako, okay? Mr. Samonte, bakit nyo ito ginagawa sa amin? Baka hindi namin kayang bayaran ang utang namin sa iyo. Tsaka ano ba talaga ang plano mo? Miss Fernandez, kaya ko ito ginagawa sa inyo para maibsan ang kalukutan nyo. Don't worry dahil makasurvive ang nanay mo. And remember, gusto kitang makadate hindi ba? Naku anak, huwag mo siyang tanggihan ha. Ako nang bahala dito sa ospital. Tatawagan na lang kita kapag may resulta na. Sige na, umalis na kayo. Huwag mong alalahan ng nanay mo. Wala na rin nagawa pa itong si Clara. Sino ba naman ang aangal kung may isang Ginoo na handang tumulong sa kanila? Hindi na nga sila nagtagal sa ospital. Umalis na ang dalawa sakay ng isang mamahaling sasakyan. Clara, gaya na nasabi ko sa'yo, gusto naman kitang makadate. Diba, nabanggit ko na sa dati na kahawig mong girlfriend ko noon? Oo, Mr. Samonte. Alam ko naman na ang pinupunto mo Alam ko naman na nangungulila ka sa iyong minamahal. Bago pa man sila nagtungo sa isang special na lugar para doon maganap ang kanilang date ay nagtungo na sila sa isang salon para doon ayusan at bihisan ng engrandeng suot ang dalaga. Miss Clara, gusto kong ikaw ang maganda sa gabing iyon. Hindi na lamang nasalita pa itong si Clara at napayuko na lamang ito. Welcome Mr. Samonte. Nakahanda na ang buong venue para sa inyong dalawa ni ma'am. Mag-enjoy po kayo. Kapag may kailangan po kayo ay nariyan lang po ang mga waitress namin para silbihan kayo. Thank you Manager Ivan.
Hindi nga ako nagkamali sa pinili kong resort. Good for two. Ayos to. Sir, sinadya talaga namin na kayo lang ang nandito ngayon para maging maganda ang date nyo ng girlfriend mo. Umalis na ang manager matapos nila mag-usap ni Michael. Mr. Samonte, sobra naman yatang elegante ang lugar na ito ha. Yes, Clara. Gusto ko kasing maging masaya ka kahit na meron kang pinagdaanan ngayon. Maya-maya pa ay biglang namatay ang mga ilaw at naging madilim ang paligid. Kaya naman ay labis ang patataka ni Clara kung bakit ito nawala. Ngunit ilang saglit lang din ang nakalipas ay bumalik na ang mga ilaw. Ngunit mas lalong nabulaga itong si Clara dahil puno ng mga rosas ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung bakit ito ginawa ni Michael sa kanya na para bang ikakasal ito sa lalaki. Nagulat ka ba, Clara? Ganito ang paraan ko kung paano makipag-date sa isang magandang babae. Mr. Samonte, maraming salamat. Alam mo, unang beses kong nakaranas ng ganito na maraming mga bulaklak. Pero naguguluhan ako sa iyo ha. Ano bang magiging kapalit sa lahat ng ito, Mr. Samonte? Alam mo, Clara, para maging masaya ako o makabawi ka sa akin, gusto kong pakasalan mo ako. Pangako, hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pero, Mr. Samonte, hindi pa tayo lubos na magkakilala. Tapos ngayon, papakasalan mo na ako? Tama ang rinig mo, Clara. Papakasalan kita. Sana wag mo akong tanggihan. Alam ko namang matutunan mo rin akong mahalin, di ba? Mapao na kaya itong si Clara sa offer ng isang mayamang binata? Paano kung hindi pumayag ang lola ng lalaki na siya ang maging nobya at maging fiancé nito? Labis ang pagkagulat nitong si Clara noong nagtapat itong si Michael sa kanya kung ano ang kanyang saloobin. Clara, gusto kitang pasalan. Kaya ko ito ginagawa sa iyo dahil ayaw kong isang araw ay bigla ka na lang mawala sa paningin ko. Mr. Samonte, baka naman nabibigla ka lang. Mahirap magdesisyon pagdating sa ganitong mga usapin. Clara, kung nag-alala ka kung paano ang iyong magiging career, huwag mong alalahanin yun dahil narito ako handang sumuporta sa iyo. Hindi ba malapit na kayo magtapos sa kolehiyo ni Jenny? At ilang buwan lang, tutulungan kita para sa magiging career mo. Ang gusto ko lang ay lagi kang makita at makasama. Mr. Samonte, seryoso ka na ba talaga sa mga sinasabi mo? Oo, Clara, seryoso ako. Kapag pumayag ka sa offer ko, ipapakilala kita agad sa Lola Margaret ko. Pero, Mr. Samonte, sana bigyan mo pa ako ng kaunting panahon para makapag-isip. Malay natin. Siya nga pala, maraming salamat sa special date natin. At higit sa lahat, sa naging tulong mo sa pamilya ko. Pwede mo na ba akong ihatid sa ospital? Hindi kasi ako mapakali sa sinapit ni nanay eh. Okay, Clara. Maghintay ako sa pagiging sagot mo sa akin. Hapon na noon, bago sila nakalabas sa isang private resort, ay muling hinatid ni Michael ang dalaga sa ospital. Tay, kumusta na si nanay? Ayun anak, sa ngayon, kasalukuyan siyang inoperahan. Kumusta naman ang date niyo ni Mr. Samonte? Ayos lang naman din, Tay. Tay, meron akong gustong sabihin sa inyo ni nanay. Pero bago yon, umaasa akong lalaban si nanay. Sana nga anak maging successful ang operasyon. Kahit hindi mo na sabihin sa akin, alam ko na ang gusto mong sabihin. Kayo na ba na Mr. Samonte? Hindi pa, tatay. Iniisip ko pa ng mabuti. Pero para sa inyo ba? Okay lang ba sa inyo? Sa tingin ko naman, Clara, mabuti at matino siyang lalaki para sa iyo. Pero nasa pa rin desisyon eh. Halos matapos ng 24 oras ay naghintay pa rin ang mag-ama sa ibabalita ng doktor sa kanila. Mabuti na lang at hindi sila binigo ng doktor bagamat malaki ang kanilang nabayaran sa ospital, ay naging successful naman ang operasyon at hinintay na lamang nilang mamulat ang mata ni Nora.
Hello, Clara. Kumusta ng nanay mo? Okay na siya, Mr. Samonte. Sobrang thank you talaga sa pirang pinahiram mo sa amin. Siya nga pala, kung hindi ka na busy, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, Clara. Pagkalabas ko mula sa office ay pupunta ako sa ospital. Sige, Mr. Samonte. Maraming salamat ulit. Tila nakapag-desisyon itong si Clara na sasagutin naman itong si Michael. Hindi naman siguro mahirap matutunang mahalin ang lalaking katulad niya. Nang hapon ding iyon ay dumating na si Michael sa ospital. Sir, kumusta na po si Nanay Nora? Ang sabi ng doktor, iho, hintay namin siyang magising. Mabuti naman po kung ganun. Nasaan nga pala si Clara? Bumili siya ng pagkain, iho. Hintay mo lang siya at nandito na siya mamaya-maya pa. Pero alam mo, gusto rin kita makausap tungkol kay Clara. Pinagtapat niya sa akin na balak mo siyang ligawan. Ang totoo, hindi ko siya pinapintulutan na magkaroon ng nobyo. Gusto kong karar muna pero sa nakita ko naman na talagang mahal mo siya. Yung anak ko, hindi na ako tututol sa inyo. Nako, maraming salamat po sir. Kung ganon, hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat para sa anak nyo. Yun nga lang kung sasagutin niya ako. Anak, bukas yan. Buksan mo na. Oh, Mr. Samonte, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Kakarating ko lang din naman, Clara. Ano bang sabihin mo sa akin at pinapunta mo ako dito ngayon? Excuse me na sa inyong dalawa, anak. Alis muna ako saglit. Saan ka pupunta, tay? May kakusapin lang ako, anak. Michael, maiwan mo na kayo ha? Sige po sir, mag-ingat po kayo. Hindi malaman ni Clara kung saan patungo ang kanyang ama. Hindi naman ito pwedeng mangisda dahil medyo masama ang panahon. Mr. Samonte, nakapag-desisyon na ako. Oo, pumapayag na ako sa gusto mo. Ang ibig mong sabihin na pumayag ka ng maging girlfriend ko? At magpapakasal ka sa akin? Oo, Michael. Pumayag na ako. Alam kong hindi pa natin kilala ang isa't isa. Pero nakikita ko naman sa'yo na responsable kang lalaki. Nako, kung ganun, Clara, ipapakilala kita sa lola ko. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita ka. Michael, okay lang bang bago mo ako ipakilala sa lola mo, gusto ko munang makasigurado na gising na si Nanay Nora. Huwag kang mag-alala dahil kung ano ang desisyon ko, hindi na yun magbabago pa. Isa pa, gusto kitang ipakilala sa nanay ko. Walang problema yun, Clara. Maganda nga yun para naman ay malaman ng nanay mo ang tungkol sa atin. Samantalang habang nasa labas naman noon itong si Fabian, may tumawag sa kanyang phone. Hello, sino to? Fabian, hindi mo na ako nakikilala? Nasaan si Nora? Gusto ko siyang makausap. Senyora Luz, wala po dito si Nora. Ano? Anong ibig mong sabihin? Iniwan mo ang anak ko? Hindi naman po, senyora. Ang totoo kasi, nagkasakit siya ngayon at nasa ospital ngayon. Pero huwag kang alala dahil matagumpay naman ang kanyang operasyon. Ano? Operasyon? Ang ibig sabihin malala ang kondisyon ng anak ko? Nasang ospital yan at pupuntahan ko siya. Sige po, senyora. Ibibigay ko sa iyo ang address. Hindi na matiis ni Senyora Luz na hindi makita ang kanyang isang anak na si Nora. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong umalis sina Fabian at Nora dahil hindi payag noon si Senyora Luz na si Fabian ang lalaking napili ng kanyang anak. Ang masakla pa dito ay nadalang tao noon itong si Nora ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang ina. Pero dahil pinili noon ni Nora kung sino ang mas matibang sa kanya at di nga siya nag-alinlangan na piliin niya itong si Fabian Fernandez. Kung gano'n, Nora, kung pinili mo ang lalaking ito, isang mangingisda, lumayas ka na dahil ikinahihiya kita. Ayaw na kitang makita dito sa mansyon. Sige ma'am, aalis ako. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi na ako babalik dito kung ganito ang pinapakita niyo sa amin. Umalis ka na! Alis! Nora,
Sigurado ka ba sa desisyon mong yan na sumama sa akin? Oo, Fabian. Di bali nang maghirap tayo. Ang mahalaga ay buo ang pamilya natin. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Magsusumikap tayo para sa magiging anak natin. Salamat Nora na ako ang pinili mo. Oo. Tama ka. Walang mahirap basta magtulungan lang tayo na palakihin ang anak natin. Labis ang hinanakit noon ni Senyora Luz dahil binigo siya ng kanyang anak at sumama ito sa isang mangingisda. Pero mahigit 20 taon nilang walang komunikasyon, hindi talaga matiis ng ina ang kanilang anak kaya naman ay nagbakasakali siyang matawagan ang dati nitong number at hindi naman siya nabigo. Dahil sa kanyang nalaman kung ano ang nangyari kay Nora, agad itong nagtungo sa ospital para makita ang anak. Tay, saan ba kayo galing? Alam niyo bang nagising na si nanay at hinahanap niya si Luz? Sino ba siya, Tay? Mabuti naman ihat na gising ng nanay mo. Mamaya, malaman mo rin kung sino si Luz sa buhay ng nanay mo. Bagamat medyo mahina pa itong si Nora pero magandang balita pa rin dahil nagising na ito. Fabian, nasaan ang anak ko? Nasaan na siya? Senyora, heto. Kakagising lang po niya, pakiusap. Huwag niyo siyang sigawan dahil makasama yun sa kanyang kalagayan. Teka lang, Tay. Sino siya? Bakit niya pinapagalitan si nanay? Fabian, may anak na kayo? Oo, senyora. Siya nga pala si Clara, ang nag-isa naming anak. Fabian, bakit hindi niyo sinabi sa akin na may anak na pala kayo? Senyora, natatakot kasi kami noon ni Nora. Kaya naman ay sinarili namin na lang ang responsibilidad. Samantalang hindi naman inaasahan ni Clara kung sino ang matandang nasa harapan niya ngayon. Wala kasing nabanggit ang kanyang ama at ina tungkol sa kanilang nakaraan. Anak, ako to, ang Mami Luz mo. Matagal na panahon na umaasa akong babalik ka sa bahay. Alam mo, naging gahaman ako. Tinanggalan kita ng karapatan kung ano man ang magpapasaya sa'yo. Anak, sana mapatawad mo pa ako, Nora. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na para maitama ang lahat. Isa pa, hindi niyo man lang sinabi sa akin na may anak na pala kayo. Pero naunawaan ko naman yun dahil ako nga ang nagkamali, hindi ba? Mami, paano mo kami natuntun dito? Pero hindi na mahalaga iyon. Sorry talaga, Ma'am. Kung naging matigas ang ulo ko, hindi kita sinunod noon. Masakit sa akin na nawalan tayo ng komunikasyon. Marahil dahil na rin sa pride. Kaya ko yung nagawa sa inyo. Sorry din, Ma'am. Sa lahat ng mga nagawa ko, ipapakilala ko nga pala sa iyo ang anak namin ni Fabian, si Clara. Kay gandang dalaga naman ito. Manang-mana sa kanyang ina. Ikaw ha, hindi ka man lang nagsabi sa akin na may sakit ka pala. Ma'am, nasa isip ko kasi na baka galit ka pa rin sa akin, sa amin. Kaya nga, hindi na lang ako humingi ng tulong mula sa inyo. Pero hindi ko na malayan na lumala na pala itong sakit ko. Mabuti na lang may mga taong nagpaunlak ng tulong at tulong sa may kapal. Kaya muling nadugtungan ang buhay ko. Nay, mabuti naman po at nagising na kayo. Siya nga pala, ipapakilala ko sa inyo ang taong tumulong sa atin para sa successful ng operasyon mo. Si Mr. Michael Samonte. Siya ang nagpahiram ng malaking halaga sa atin. Pero meron din kayong dapat malaman at sana hindi kayo mabibigla. Si Michael kasi naliligaw sa akin. Kailangan ko ng iyong permiso, Nay, na pumapayag kayo. Clara, nasa tamang edad ka na. Alam mo na ang tama at mali.
Kung sa tingin mo magiging masaya ka sa kanya, bakit hindi? Gawin mo ay kakasaya ng damdamin mo, anak. Nako, maraming salamat po sa inyo, Nanay Nora. Tatay Fabian, hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat para sa anak ninyo. Apo, Clara, Nora, Fabian, sana paunlakan niyo ako na maghanda ako ng isang salo-salo sa susunod na mga araw bilang pasasalamat na nagkamabutihan ng ating pamilya. Kaya sana huwag niyo akong biguin na dumalo sa araw na yun, anak. Oo naman, Mami. Pupunta kaming lahat doon. Nora, pwede ba kitang mayakap, anak? Oo naman, Ma'am. Pero dahan-dahan lang. Baka masagi ang operasyon ko. Hay, I'm sorry talaga, Nora. Pangako, anak, babawi ako sa inyong lahat. Salamat din, Mami. O, paano? Alis na ako. Tatawag ako sa inyo ha kapag nakahanda na ang lahat. Kung tutuusin nga, pwedeng doon na kayo muling tumira sa bahay. Sige, Ma'am. Mag-usap muna kami ng pamilya kung ano ang magandang desisyon. Hindi na nga nagtagal ay umalis na rin itong si Mrs. Luz at bumalik na sa kanilang tahanan. Samantalang sinamahan naman ito ni Fabian palabas ng ospital. Fabian, hito, abutin mo ang perang ito. 1 million yan para sa bagong panimula ng iyong pamilya. Nako, senyora, napakalaking halaga nito ha. Fabian, huwag mo na akong tawagin senyora. Mula ngayon, Mami nang itawag mo sa akin. Maliwanag ba? Sige po, Mami Luz. Maraming salamat talaga. Hindi lang yan ang matatanggap niyo, Fabian. Meron pa akong ibibigay sa inyo. Kaya tulungan mo si Nora na bumalik ang kanyang dating sigla. Oo naman, Mami. Gagawin ko ang lahat para sa aming pamilya. Tuloy na ngang umalis itong si Luz. Samantalang nagsalita naman itong si Michael na gusto nitong ipakilala sa kanyang lola itong si Clara. Hindi naman nagdalawang isip itong si Nora na pumayag. Michael, kinakabahan ako. Clara, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Kakampi tayo. Ilang araw na rin ang nakalipas ay nakapagdesisyon na ang pamilya na umuwi na lamang muna sa bahay para daw na lang ipagpatuloy ang pagpahinga nitong si Nora. Samantalang bago nakarating sina Michael at Clara sa tahanan ni Doña Margaret ay tumawag muna ito si Michael. Hello? Michael, nasaan ka na? Wala ka daw dito sa office. Lola, nasa mansyon ka ba ngayon? Oo, kakarating ko lang galing sa business meeting. Bakit? Ano kailangan mo, Apo? Lola, gusto kong ipakilala sa inyo yung girlfriend ko. Pupunta kami dyan sa mansyon. Ngayon na mismo. Aba, may girlfriend ka na pala? Nakakagulat naman yan, iho. Bueno, sige. Maghintay ako sa inyo dito sa bahay. Salamat la. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na nga ang dalawa. Hindi naman inasahan ni Clara na ganito pala kalaki at lawak ng mansyon ni na Michael. Kaya pala parang magaan lang sa kanya na magbitaw ng ganun kalaking halaga. Michael, iba talaga ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali. Clara, don't worry. Narito lang ako para sa iyo, okay? Grandma, nandito na kami. Iho, mabuti naman at narito na kayo. Siya na ba ang girlfriend mo? Ang ganda naman niya. Parang may naalala ko sa kanya. Tama po kayo, Lola. Meron siyang kahawig. Nako, may inihanda na akong pagkain. Doon na lang tayo mag-usap. Para naman mas lalo kong makilala itong girlfriend mo. Nagbanda kasi itong si Senyora Margaret ng isang espesyal na salo-salo. Iha, anong trabaho mo ngayon? Saan ang inyong kumpanya? Madam, magtatapos pa lang ako ng kolehiyo nitong susunod na buwan.
Ganun ba, iha? Kumusta naman ang negosyo ng mga magulang mo? Lola, lahat ba kailangan mong itanong kay Clara? Michael, syempre naman, iyon ang dapat pagdating sa pagbuo ng pamilya. Ang totoo, madam, isang mangingisda ang tatay ko at ang nanay ko naman ay nagtitinda sa palengke. Pero ikinararangal ko ang mga trabaho nila. Michael, tama ba itong narinig ko ha? Pumatol ka sa isang mababang tauhan sa lipunan? Ano na lang sasabihin ng mga investor ng kumpanya natin? Na pumatol ka sa anak ng isang mangingisda? Habang maaga pa lang, huwag mo na ituloy ang binabalak mo. Michael, hindi ako papayag. Huwag mong dungisan ang pangalan natin dahil lang sa babaeng iyan. Naintindihan mo ba ako, Michael? Ikaw naman babae ka, kung sino ka man, bumalik ka na kung saan ka nang galing dahil hindi ka nababagay dito. Lola, hanggang ngayon ba, ayaw pa rin akong magdesisyon sa sarili ko? Malaki na ako. Alam ko na ang tama at mali. Kaya kahit ano pang pagpigil mo sa akin, hindi na ako papayag, Lola. Mahal ko si Clara at papatunayan ko sa iyo yun. Michael, gusto mo bang bumagsak sa lupa? Alam mong nasa itaas ka na. Kapag ginalit mo pa ako, mapipilitan akong ibagsak yung buhay mo. At hindi mo yun gusto. Michael, uuwi na lang ako. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako magugustuhan ng lola mo eh. Alam mo, tama siya. Hindi tayo bagay sa isa't isa. No, Clara. Hindi ako papayag. Di ba rin maghirap ako? Kung yan ang gusto ni Lola, bahala siya. Kung lubok man ako sa kahirapan, anong pakialam ko? Tama na, Michael. Huwag mo nang ipilit ang lahat. Kung ayaw ng lola mo sa akin, baka masira pa ang relasyon yung maglola dahil lang sa akin. Aalis na lang ako. Huwag mo na akong ihatid pa. Baka mas lalong magalit sa akin ng lola mo. Hindi na lamang tinapos pa ni Clara ang kanyang kinain dahil hindi niya rin kasi masikmura ang ugali ng kanyang lola ni Michael. Malaki nga ang mansyon pero ang nakatira naman sa loob ay hindi makain ng ugali. Paglabas nito ng mansyon ay sumakay na ito ng taxi patungo sa kanilang bahay. Lola, bakit mo naman pinahiya si Clara? Akala ko ba gusto mong magkaroon ako ng nobya? Pwede ba, Michael? Pumili ka naman ng merong may pagmalaki. Hindi katulad niya na maganda nga. Pero mabigat pa naman sa atin. Kung ako sa'yo, humanap ka ng babaeng maganda at may ibubuga. Alam mo, may nabalitaan ako. Nagsabi sa akin ng bangko na may nilabas kang kalahating milyon. At saan mo naman yun ito ginagamit, Michael, ha? Kailangan maging wais tayo sa paggamit ng pera, Michael. Walang ibang tutulong sa atin, kundi tayo lang mismo. Lola, may pinagamitan lamang ako pero huwag kayong alala dahil sa sunod na mga buwan ay ibabalik ko rin yun. Kaya nga, mula ngayon, Michael, ha? Ituon mo na lang ang sarili mo sa negosyo natin. Walang nagawa itong si Michael. Gaya ng dati, hawak pa rin siya sa liig ng kanyang lola Margaret. Samantalang nakasakay na nga itong si Clara ng taxi patungo sa kanilang bahay pero mukhang walang tao sa loob nito. Hello? Tay, nasaan na kayo? Nasa ospital pa rin ba kayo? Wala na, anak. Nakalabas na kami ng nanay mo. Nandito nga pala kami sa lola mo sa mansyon. Dito na tayo titira. Huwag kang malala dahil mayroon sayong sundo sa'yo dyan. Alam mo bang naghanda na ang lola mo ng isang salo-salo bilang welcome back party sa nanay mo? Naku, ganun ba, tay? Maghintay na lang ako dito sa bahay hanggang dumating ang magsusundo sa akin, tay. Labis naman ang pagtataka ni Clara kung bakit may sundo sa kanya. Napaisip tuloy ang dalaga dahil mapera ba siguro ang kanyang Lola Luz. Tao po, senyorita. Naghintay na po sa inyo, Senyora Luz. Kuya, kayo na bang susundo sa akin? Oo, senyorita. Malaking salo-salo kasi ang inanda ng lola mo. At siguradong maging masaya yun. Mukhang hindi nga nagkamali itong si Clara dahil ang kanyang sinasakyan ay mukhang mamahalin nito. Ngunit habang kasalukuyan itong nasa sasakyan
Hindi niya pa rin nakalimutan ang mga salitang binitiwan ng lola ni Michael sa kanya. Senyorita, nandito na po tayo. Teka lang kuya, sigurado ka bang dito tayo pupunta? Nandiyan ba ang nanay at tatay ko? Oo, senyorita. Kanina pa sila naghintay sa inyo. Nagulat ka ba sa mga nakita mo? Malaki at malawak talaga ang mansyon ng iyong lola. Alam mo bang isang angkan ninyo sa makapangyarihang pamilya dito sa bansa. Kahit sinong nasa business industry ay nakilala sa lola mo. Naku, kuya, kung ganun, nasa isang mayamang angkan? Kabilan ang nanay Nora ko? Tama ka dyan, senyorita. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na rin sila sa mansyon. Senyora, nandito na si Clara. Iha, welcome sa mansyon. Natutuwa ako dahil nakarating ka na. Kayong lahat dito. Nasaan po si nanay at tatay? Ayun, naghintay sila sa'yo sa may reception area. Tara na, sumunod ka na sa akin. Nagtungo na nga ang maglola sa may reception area. Hindi makapaniwala itong si Clara na marami palang mga panauhin ang naroroon. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Araw na ito, malugod kong ibalita sa inyo na narito na ang nag-iisa kong anak na si Nora. Hindi lang yun, dahil kasama niya ang kanyang asawa na si Fabian at ang aking nag-iisang apo. Nais kong ibalita sa inyo, bago man ako mawala sa mundong ito, ililipat ko na ang lahat ng pagmamay-ari ng aming angkan sa pangalan nilang tatlo. Sila ang susunod na magmamana sa lahat ng negosyo ng aking angkan. Ikinagulat ni Clara ang naging balita ng kanyang Lola Luz dahil doon ay namulat ang kanyang isipan noon sa mundo. Bagamat salat man sa buhay, naibigyan naman ng kanyang tatay ang lahat, lalo na at ilang buwan na lamang ay makapagtapos na ito ng pag-aaral. Pero ito ngayon, ang hindi inaasahan. Matapos ng lahat ay magiging isang mayaman sa isang iglap. Makinig kayong lahat. Bukas, ipapakilala ko si Clara sa lahat ng mga investors sa buong bansa. Siya ang magiging next CEO bilang kahalili ko. Ito ngayon ang ikinagulat ng dalaga dahil hindi naman ito inaasahan na siya ang magiging tagapagmana. Matapos ng celebration ay nagsiuwian na ang mga bisita, samantalang kinausap naman ni Clara ang kanyang lola tungkol sa nabanggit dito. Lola, totoo ba yung narinig ko lahat kanina? Clara, oo, totoo ang lahat ng iyon apo. Lola, paano kung hindi ko magampanan ang tungkulin ko? Iha, nandito pa naman ako para turuan kita. Huwag kang mag-alala dahil meron ka namang sekretary na siyang alalay sa iyo. Samantalang sobrang saya naman ni Nora at Fabian sa malaking balita ni Senyora Luz para sa kanilang anak. Mabuti naman Nora at tanggap ng mami mo ang anak natin. Oo Fabian, nagpapasalamat nga ako dahil gusto niya si Clara. Siya nga pala Fabian, hindi ba nabanggit ni Clara na ipakilala siya nung Michael sa kanyang lola? Ano kayang naging resulta? Malaki din ang utang na loob natin sa batang iyon eh. Dahil pinahiram tayo ng 500,000. Oo Nora, hayaan mo. Ibabalik ko rin sa kanya ang perang iyon. Alam mo bang binigyan ako ng mami mo ng 1,000,000 para daw sa ating dalawa? Ganun ba Fabian? Nagbago na talaga si mami. Alam mo namang pagdating sa pera, wala siyang pinalampas. Lahat nakatago. Nora, baka nga naman nirealize ng mami mo ang lahat noon. Kinabukasan, maagang nagising ang maglola para personal na pakilala si Clara sa buong kumpanya at sa mga shareholder nito. Samantalang maaga namang gumising sina Michael at Margaret dahil makipagkita sila sa kasosyo sa negosyo. Bagamat walang gana itong si Michael ay ginawa niya lahat para sa kanyang lola. Michael, tara na. Alam mo bang mahalagang araw na ito?
Huwag mo nang isipin pa ang babaeng iyon. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Umalis na rin sina Michael matapos magbihis. Nasa bungad na noon itong sina Michael at Margaret. Napansin ng matanda ang isang babae na tila pamilyar sa kanya. Ikaw? Anong ginagawa mo dito sa business meeting ng mga big boss? Michael, paalisin mo nga babaeng iyan? Hindi ba ang sabi ko sa iyo, ayaw ko na siyang makita. Pero, bakit mo pinapapunta dito ang babaeng iyan? Lola, hindi ko siya pinapunta dito. Hindi ba yan ang gusto niyo na hiwalayin ko babaeng iyan kahit na masakit sa akin? Michael, paalisin mo ang babaeng yan. Kung hindi, ako ang hihila sa kanya palabas. Sigurado akong mapapahiya lang siya. Clara, ano bang ginawa mo dito? Pwede bang umalis ka na dito? Please, pakiusap. Michael, hindi naman kayo ang pinupuntahan ko dito eh. Meron din akong ka-meeting tungkol sa negosyo ng lola ko. Anong pinagsasabi mo? Michael, malalaman mo na lang ito mamaya. Ngunit guilty pa rin itong si Margaret kung bakit nakapasok sa loob ng malaking gusali ang anak ng isang mangingisda. Ayaw mo talagang umalis, Clara? Hanggang dito ba? Naamoy ko ang amoy mo? Biglang hinawakan ni Margaret itong si Clara sa may braso at nila palabas ng gusali. Hindi ka nababagay dito. Kung hindi si Michael ang napapasok sa'yo dito. Sino? Sumagot ka! Sino? Bitawan mo ang apo ko, Margaret Samonte. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali mo. Inakala ko noon na mabuti kang tao. Bilyong halagang ina-invest ko sa kumpanya mo. Pero sa ganitong paraan sinasaktan mo ang wala namang kalaban-laban? At ang apo ko pa talaga, Margaret Samonte? Luz Clarkson, ang babaeng ito pa? Ang apo niyo? Paano? Samantalang isa siyang anak ng mangingisda at tindera lang sa palengke ang kanyang ina. Margaret, diyan ka nagkakamali. Dahil anak ko ang kanyang ina. Hindi mo ba alam kung bakit tinawag ko lahat ng mga board member at ang ilang mga investor? Para ipakilala ko sa inyo ang bagong magiging next CEO ng kumpanyang ito. Paano kung kukunin ang lahat ng shares sa kumpanya mo? Panigurado akong babagsak ka, hindi ba? Makinig kayong lahat. Si Clara Clarkson Fernandez ang bagong CEO sa kumpanyang ito. Si Clara lang naman ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Pasensya ka na, Margaret Samonte. Mukhang hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila mo, ha? Lalo na sa apo ko pa. Luz Clarkson, ipagpaumanhin niyo po. Hindi ko naman alam na si Clara pala ang apo ninyo. Mula sa araw na ito, Margaret, binabawi ko na ang bilyong perang ini-invest ko sa kumpanya mo. Please, Clara. Kausapin mo ng lola mo na huwag niyang ituloy ang binabalak niya. Huwag mo sanang kalimutan na ako ang naging dahilan kung bakit buhay pa ang nanay Nora mo. Michael, huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko sa iyo ang perang pinahira mo sa amin. Pero hindi ko naman siningil ang perang iyon, Clara. Ang sa akin lang, pakiusapan mo ang lola mo na huwag niyang ituloy ito. Huwag siyang mag-back out sa kumpanya namin dahil malaking kawalan yun sa amin. Sorry, Michael. Kung ano ang desisyon ni Lola, wala na akong magagawa doon. Sa araw na iyon ay nakapag-desisyon itong si Luz Clarkson na bitawan na ang kumpanya ng mga Samonte at wala namang magagawa si Clara para pigilan ito. Samantalang binalik naman ni Fabian at Nora ang perang pinahiram sa kanila noon at dinubli pa nila ito. Sorry, Mr. Samonte, kung tutuusin nga, malaki ang utang na loob namin sa inyo. Kaya nga dinubli ko na ang pera. Ang lahat ng ito ay desisyon ni Luz Clarkson at sumunod lang kami. Wala lang nagawa pa itong sina Margaret at Michael kahit anong pagmamakawa nila kay Luz. Kinansela na nito ang lahat ng transaksyon sa kanilang kumpanya. Samantalang tuloy namang naging kahalili itong si Clara sa kanyang lola Luz. Ginabayan ito para matutunan ang lahat ng mga dapat malaman. Mula noon, wala na ring paramdam itong si Michael sa dalaga. Nabaltaan na lang nito na nalugi at nagsara na
ang kumpanyang pinagmamay-ari ng mga Samonte. Hindi inasahan ni Clara na matapos ng lahat, ganito ang kanyang natamasa ngayon. Dating inapi sa paaralan dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang at ngayon siya na mismo ang nagpatakbo ng negosyo. Hindi lang sa loob ng bansa hanggang sa labas ng bansa. Hanggang dito na lang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel.